Maligayang pagbabalik sa Sine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa detective na matapos madiskobring may ibinebentang bagong uri ng droga nalaman niyang mga yakuza ang may gawa na pinoproteksyonan ng kapwa-pulis. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action crime film na ipinalabas taong 2023 na pinamagatang The Roundup, No Way Out. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan ang grupo ng Yakuza na pinamumunuan ni Tomo ay may nahuling pulis na nagmanman sa kanila. Nang malaman ito ni Ju Sang-chul, pinatay niya ang pulis at pinagsabihan ang partner sa negosyo na mag-ingat na sa susunod saka itinapon ang katawan sa dagat. Samantala, si Detective Ma Suk-do at ang kanyang team ay na-promote sa Metropolitan Investigation sa pagkakalutas nila sa kaso noon sa Vietnam. Nakatanggap agad sila ng report ng isang natagpuang patay matapos itong mahulog sa 8 palapag na gusali. Ang tanging lead lang na nakuha ay galing ito kagabi sa isang club. Ngunit ayon sa resulta ng otopsiya, patay na ang babae bago pa mahulog na ang dahilan ay ang bagong napag-alamang droga na tinatawag na hyper. Hinala nilang may nagtapon lang ng katawan nito sa bintana. Agarang nagtungo ang dalawang detective sa nasabing club para mag-imbestiga. Sa tulong ng kakilala ni Suk-do na may alam sa mga nagpapatakbo ng club sa Seoul, nakapasok sila ng walang kahirap-hirap. May nakita siyang dalawang lalaki sa itaas. Nang aakyat sana ito, ayaw siyang payagan ng bouncer kaya pinatulog niya ito saka dumiretso sa pag-akyat at nakita ulit ang lalaking may inaabot sa kasama. Sinundan niya sa banyo ang lalaki na nagbebenta pala ng hyper. Pag-alis nito na pag-alaman ni Suk-do na positibo ngang may droga na ibinebenta sa loob, pinatawag niya ng backup ang kasamahan at sinundan ang nagbebenta sa pinuntahang silid para kunan ng ebidensya. Sinubukan pang manlaban ng mga ito at nagtawag ng bantay, pero mabilis lang napatulog ni Suk-do ang dalawang bouncer saka inalam ang boss nila at inaresto sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Sa ibang eksena, si Sang-chul at ang partner nitong Yakuza ay nakipagkita kay Mr. Beck para ipakilala sa boss niyang isang Chinese mafia na balak bumili ng produkto nilang hyper. Nagustuhan ito ng Chinese at nagpakita ng pagkainteresado na bumili ng marami. Ipinangako ni Sang-chul na kaya niya itong mabigyan ng 20 kilo sa susunod na araw. Sumang-ayon ang Chinese at nagbigay ng paunang bayad para may sarado ang kasunduan. Samantala, inalam ni Suk-do sa may-ari ng bar ang nasa larawan kung kilala niya ngunit ayaw itong magsalita. Sa pilitan nila itong pinaamin sa brutal na paraan ng hindi halata. Umamin na din siyang isa daw itong VIP na nagngangalang Hiroshi na nagpupunta sa kanyang club isang beses sa isang linggo. At dahil sa lumakas ang kita nila sa club, hinayaan na niya ang grupo na magbenta ng droga. Upang malaman ang kinaroroonan ni Hiroshi, pinuntahan nila Suk-do ang nagngangalang Miss Jung na napag-alamang isa sa distributor ng droga sa Gangnam sa tulong ulit ng kanyang asset. Nagpakilala silang pulis ngunit nanlaban ng asawa ni Miss Jung kaya pinatulog ulit ito ni Suk-do. Itinatanggi naman ni Miss Jung na nagbebenta sila ng droga pero naghanap si Suk-do sa mga nakatagong drawer at natagpuan sa ilalim ang tinatawag na hyper. Inamin na ni Miss Jung ang lahat na kay Hiroshi nang galing ang droga na napag-alamang miyembro ng Yakuza mula sa Japan. Agarang pinapunta ni Suk-do ang team kasama ang captain sa lokasyon ni Hiroshi para hulihin ang mga ito. Pagbukas ng pintuan doon na napalaban ang mga pulis sa dalawang Yakuza na muntik pang ikapahamak ng kanilang rookie, buti na lang na iligtas ito ng captain. Natagpuan nila doon ang mga droga na may kasamang baril at dinakip ang dalawang Yakuza. Pinaalam din ng captain kay Suk-do na nahuli na nila ang mga itong ngunit bigla na lang may bumunggo sa kanilang sasakyan. Nawala ng malay ang lahat at ilang kalalakihan ang lumapit, kinuha ng mga ito ang dala nilang droga maging ang mga ebidensya. Bago pa sila nakaalis, nagising si Hiroshi na gustong sumama pero pinatay nila ito. Ang grupo palang may gawa ng pang-aambush ay kagagawa ni Sang-chul upang mabawi sa mga pulis ang hyper. Dinala niya din ito kay Tomo na galit dahil hinayaan nila itong makuha ng pulis, ngunit ang droga pala na ito ay ninakaw lang din nila sa chairman ng Yakuza sa Japan para kumita sa pansarili. Sa ospital dumating sila Suk-do na nag-alala sa sinapit ng mga kasamahan sa nangyari. Inooperahan pa ang kapitan na malubhang nasugatan sa ulo. Ito naman si Yang Ho, ang mabait na distributor ng droga ng Yakuza. Inihatid sa kanya ni Tomo ang nabawi nilang droga upang irepack ulit at sa kanya na din ibinigay ang distritong naiwan ni Hiroshi. Gusto namang makilala ni Yang Ho ang partner nito ngunit nagbabala si Tomo na malalagay lang siya sa panganib.
Sa ospital pa din, may dumating na pulis galing sa ibang estasyon dahil ang nakuha nilang baril sa Yakuza ay pagmamay-ari ng kanilang nawawalang captain. Kinausap ni Sukdu ang pulis para mangalap pa ng impormasyon, na pag-alamang iniimbestigahan ng kanilang captain ang Hyper bago ito nawalan na hinala nilang kagagawan ng Yakuza. Inalam ni Sukdu kung kailan pa sila nagsimulang mag-imbestiga. Sinabi nitong 3 taon ang nakalipas ang Yakuza at ang White Shark Clan ay nagsimulang magbenta noon ng Hyper, pinatay ang leader ng White Shark at biglang nawala ang buong gang pero nakakita ng bagong partner ang Yakuza para magbenta ulit ng droga. Ang Guryong Police Station Narcotics Investigation ang naka-assign sa kaso, nagpunta sila Sukdu para mangalap ng impormasyon pero ang may hawak pala sa kaso ay ang kapitan ng kapulisan doon na si Sung Chul na siya din ang protector ng mga Yakuza. Walang nakuha si Sukdu na makakatulong sa investigasyon niya, paalis na sana sila pero naalala nito ang nawawalang pulis. Biglang nagkatensyon sa pagitan nila na halatang guilty si Sung Chul na may gawa, ayaw din naman ng gulo ni Sukdu kaya nag-iwan na lang ito ng numero bago umalis. Sunod na pinuntahan nila ang miyembro ng White Shark Clan na si Chorong, hinarang nila ang sasakyan nito ngunit bumaba ang gangster at hinamon sila sa laban kaya pinatulog ito ng detective sa isang suntok lang. Pagkatapos dinala nila ito sa estasyon para imbestigahan sa pagmamay-ari niyang club kung may Yakuza na nagbebenta doon ng droga, ipinakita ni Chorong ang litrato ni Tomo na nagpupunta sa kanila tuwing weekend at nanggugulo. Samantala sa Japan, nalaman na ng leader ng Yakuza na may ginagawang kalokohan si Tomo sa kanyang negosyo kaya nagpadala ito ng tauhan sa Korea na pinamumunuan ni Ricky upang bawiin ang ninakaw sa kanyang droga. Kasalukuyan namang nakipagkita si Sung Chul sa kausap na Chinese mafia para sa kasunduan nito sa bibilhin sa kanilang droga, ngunit habang nag-aantay sa partner tumawag si Tomo at ipinaalam na nalaman na ng chairman ang ninakaw nilang droga at patungo na siya ngayon sa pagtatago-dala ang Hyper. Dahil doon humiling na lang si Sung Chul ng 2 pang araw na palugit sa Chinese mafia bago maibigay ang droga, subalit pinagbantaan siyang pagsisihan pag hindi ito tumupad sa usapan. Sa opisina ni Tomo habang nagliligpit na ang mga tauhan nito para sa pagtakas, dumating ang grupo ni Ricky na hinahanap ang pakay nilang traidor, lumaban ang mga tauhan niya na nauwi sa kanilang kamatayan pero hindi nila natagpuan doon si Tomo. Nagtungo naman ang mga pulis sa club ni Chorong para hanapin doon ang mga Yakuza sa tulong ng staff niya sa loob. Nakaharap nila ang mga Yakuza na naroon na sinusubukan pang manlaban pero isa-isang napatulog ni Sukdu ang mga ito at nahuli si Yang Hu bilang pinuno ng grupo. Sa hotel na pinagtatagwan ni Tomo patakas na sana ito, ngunit dumating ang mga tauhan niyang nagtraidor kasama si Ricky dahilan ng nahuli ito. Pagdating din nila Sukdu sa lugar nakita niya na lang ang sospek sa kasalubong na sasakyan. Agarang pinabalik niya ang kotse at hinarang ang sasakyang nakasalubong. Nakaharap niya doon ang mga tauhan ni Ricky habang sinubukan namang tumakas ni Tomo. Nang tinulungan ni Sukdu ang kasamahan bigla na lang itong binunggo ng sasakyan ni Ricky dahilan ng hindi na ito makalaban pa at nakuha si Tomo, sira na din ang kotse nila kaya hindi na sila makahabol. Dinala ng grupo ni Ricky si Tomo sa tabing dagat at pilit pinapaamin kung nasaan niya itinago ang droga, pero nagmamatigas ito upang hindi siya patayin hanggat hindi niya ibigay ang droga. Subalit tinuluyan na siya ni Ricky at sila na lang daw ang maghanap. Kinabukasan natagpuan na lang ni Sung Chul ang katawan ng partner na wala ng buhay. Nalaman din ni Sukdu na wala na ang pag-asa nila para malutas ang kaso. Dahil hawak pa nila si Yang Hu pinagsalita niya ito kung sino ang umambush sa kanila. Wala din itong nalalaman dahil isa lang siyang distributor ng droga. Nang balak siyang pilitin ni Sukdu sinabi na ni Yang Hu hindi Yakuza ang umambush sa kanila. Sa pagkakaalam niya may iba pang partner si Tomo pero hindi niya ito kilala. Kasalukuyan namang hinahanap ng grupo ni Sung Chul ang pumatay kay Tomo at napag-alamang ito ay nagngangalang Ricky na padala ng chairman mula Japan, ngunit hindi nila mahanap kung saan itinago ni Tomo ang droga. Nakatanggap din ng tawag si Sukdu na natagpuan na ang katawan ng pulis na nawawala. Nang gabi ding yun ang isa sa tao ni Sung Chul ay hinahanap ang droga sa naiwang opisina ni Tomo. Dumating din doon ang grupo ni Ricky na napagkamalang siya si Sung Chul. Binanatan ito ng tauhan niya hanggang sa malamang isa lang ito sa tao ng pulis. Ganun pa man tinuluyan pa din ito ni Ricky na ikinagulat na lang din ni Sung Chul nang makita ang tauhan na wala ng buhay kinabukasan. Tinawagan niya din ang chairman para patigilan ito sa binabalak na paghahabol sa kanya. Gusto lang ng chairman na mabawi ang ninakaw nilang droga at hahayaan na ito.
Ngunit sinabi ni Sang Chul na siya ang nagpayaman sa kanya at gusto niya lang makuha ang kanyang parte. Nakipagsundo itong bilhin sa kanya ang droga pero hindi pumayag ang chairman at pinagbantaan si Sang Chul. Pagkatapos nakipagkita ulit ito sa Chinese Mafia dahil ito na ang araw ng kasunduan, wala pa ding maibibigay si Sang Chul kaya doon na sila napalaban hanggang sa nagawa nilang mapatay lahat ng Chinese maliban sa Mafia boss para ituloy pa din ang kasunduan. Kinalaunan sa opisina ni Tomo dumating sila Sukdu para mag-imbestiga. Napag-alaman niya na ang natagpuang patay na pulis ay tila may hinahanap sa lugar at nangyari ito ng madaling araw. Agaran silang nagtungo sa narcotic investigation para sana makausap si Sang Chul sa kasamahan nilang pulis na natagpuang patay sa opisina ni Tomo. Hinarang ito ng isa sa tauhan niya na tila pinapalabas na sila pa ang nanggugulo sa kaso kaya pinakitaan ito ni Sukdu kung sino ang kinakaharap niya at umalis na din pero naghihinala na ito sa kanila. Pag-alis nila sa lugar na alala ni Yang Hu na may pinapatakbong yacht club ang mga yakuza ngunit nagsara na, pinuntahan pa din nila Sukdu ang nasabing lugar at naabutan doon ang mga tauhan ni Ricky. Nakaharap niya sila sa laban at napatulog isa-isa ang mga ito bago pa dumating ang backup. Nalaman ni Sukdu na droga ang pakay ng mga ito na kasalukuyan nilang hinahanap sa lugar. Pinaaresto na niya ito sa mga kasamahan at naghanap sa paligid, may nakita siyang isang card sa mga susi na kapangalan ng yate sa labas. Agarang pinasok nila ang yate gamit ang nakitang card para maghanap doon, natagpuan nila sa ilalim nito ang paggawaan ng droga ng mga yakuza. May nakita din silang isang vault sa lugar, sa pilitan itong binuksan ni Sukdu pero puro tali lang ang laman. Bigla siyang may naalala at isinama sa labas ang mga kasamahan, hinatak niya ang tali na nakalubog sa tubig at doon natagpuan nila ang nakatagong droga. Samantala sinusubaybayan ng tauhan ni Sang Chul ang grupo ni Ricky para sa plano nilang pagsalakay. Balak namang gamiting pa ni Sukdu ang mga nakuha para mahuli si Sang Chul sa pamamagitan ni Chorong. Tinawagan nila ito para ipaalam na nasa kanya ang hinahanap nilang droga. Ngunit hindi naniniwala si Sang Chul kaya nagpadala na sila ng litrato. Kumagat na siya sa pain at nagbigay ito ng address kung saan sila magkikita, pero bigla nag-alala si Chorong dahil siya ang gustong pagdalhin ni Sukdu ng droga. Agarang tumawag ng backup si Sukdu habang nagbago naman ang plano si Sang Chul. Nakipagkita ito ng personal kay Ricky at nakipagsundong magtulungang mabawi ang droga. Nagtungo na si Chorong sa nasabing lugar na kinakabahan habang medyo nasa malayo lang si Sukdu nakasunod sa kanya. Pagpasok sa loob laking gulat niya na lang na yakuza ang mga nag-aantay sa kanya doon. Agarang sumunod si Sukdu para sana iligtas ito subalit napatulog siya ng mga tauhan ni Ricky. Nasa baba naman nag-aantay ang mga kasamahan niyang pulis na walang kaalam-alam sa nangyayari. Nang buksan na ng grupo ni Ricky ang dalang bag nakita nilang asin lang ang laman kaya galit na galit ito. Itinuro ni Chorong ang pulis na pinatulog nila ang nakakaalam. Sa ibaba bigla ding sinugod ang mga pulis ng grupo ni Sang Chul at kinuha ang dala nilang bag ng droga. Nalaman na lang ni Ricky na naisahan siya ni Sang Chul at binalak ng tumakas kasama ang pulis. Dumating din ang backup para tulungan sila, ngunit nang iligtas ng mga kasamahan si Sukdu hindi na nila ito nagawa nang makaharap ang magaling na tauhan ni Ricky. Kinalaunan sa hideout ng mga yakuza habang pinapahirapan si Sukdu nakatanggap ng tawag sa Ricky mula kay Sang Chul na balak na itong tatakas kasama ang droga. Galit na lang si Ricky at hindi na nila ito mahuhuli pero nakawala si Sukdu at pinatumba ang mga tauhan niya. Nakaharap niya din ang pinakamagaling nitong tauhan pero hindi ito umubra sa kanya maging ang isa pa nitong tauhan. Nagkaharap din silang dalawa sa matinding labanan na may hawak na espada si Ricky pero di rin ito umubra sa kamao niya. Pagdating doon ng mga kasamahang pulis agaran nilang sinundan si Sang Chul gamit ang tracker na inilagay niya sa bag. Naghahanda naman ito para sa pag-alis ng bansa pero bago pa sila makaalis dumating na sila Sukdu at binunggo ang sasakyan nila. Nang makita niya itong buhay pa din pumasok ulit siya sa presinto habang pinipigilan sila ng kapulisan doon na makapasok. Sa pilitan siyang dumaan at nagpakilala ang kapitan na mga pulis din sila. Sa loob nakatanggap ng tawag si Sang Chul mula kay Sukdu upang matrak ang kinaroroonan niya. Sinabi nitong nag-aantay lang siya habang naghahanda ng magagamit. Pagdating ni Sukdu sa lugar nagkaharap din sa wakas ang dalawa sa laban na tila lamang na lamang si Sang Chul. Pero pinaramdam ni Sukdu ang lakas niya sa pagsuntok kaya sinubukan na ng kriminal na makipagsundo na paghatian na lang ang kikitain pero di ito pumayag at nagpatuloy sa paglalaban hanggang sa pinatulog siya ni Sukdu sa isang suntok lang.
Dahil sa pagkakahuli ng mga yakuza at ang protector nilang pulis na pigilan nila ang pagpapakalat ng droga sa bansa, nagdiwang din ang buong kapulisan sa matagumpay na pagkalutas ng kaso. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!